ay iniligtas ng Diyos upang tayo ay magsilbi sa Diyos. We are saved to serve. Halos lahat, if not all, of religions in the world today na mayroon silang kinikilalang Diyos, sabi nila, ang pakay natin, ang gusto ng Diyos sa atin, iniligtas tayo ng Diyos upang tayo ay magsilbi sa Kanya. Ngayon, ngayong message na ito, tatalakayan natin ang topic na ito at ang title ng ating pag-aaralan ito, no? God save us to serve Him is wrong. Basahin nga, begin. God save us to serve Him is wrong. Tumayo tayong lahat at manalangin tayo. Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit, Panginoon, sa inyo. Nagpapasalamat sapagkat iniligtas po ninyo kami. Iniligtas niyo kami hindi upang magsilbi sa inyo. At ito ang aming pag-aaralan ngayon. Napakabuti mo, Ama. Dinadalangin ko, Ama, na buksan po ninyo ang puso't isipan ng lahat ng mga taong makikinig nito at nang makita nila ang dakilang pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Na kami pala ay niligtas mo hindi upang magsilbi sa inyo, kundi upang pagsilbihan po ninyo. Ama, salamat ng marami sa pangalan ng Panginoon Jesus na aming dalangin. Amen. Amen. Be seated, please. Now, okay. God save us to serve Him is wrong. Ang Diyos, iniligtas niya tayo upang tayo ay magsilbi sa Kanya. Yan ay mali. O ang unang tanong, ligtas na ba kayo? Iniligtas na ba kayo ng Diyos? Amen. Na? Akala ko hindi pa. Kasi kung hindi pa kayo iniligtas ng Diyos, this topic is not for you. Kung hindi ka pa ligtas, ibig sabihin, kung ikaw ay mamatay, hindi ka pa sigurado na pupunta ka sa langit, hindi ka pa ligtas. Siguradong pupunta ka pa sa impyerno. O kaya 50-50 pupunta ka sa impyerno, 90% pupunta ka sa langit, 10% pupunta ka sa impyerno, hindi ka pa ligtas. Ang taong ligtas ay yung tao na siguradong kung siya'y mamatay, pupunta siya sa langit. 100%, hindi 99%. Amen? Bakit? Kasi siya tumanggap sa Panginoong Hesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Amen? Kaya ni Brother Sunny, kanina, in-explain ko sa kanya ang kaligtasan at tinanggap niyang Panginoong Hesus. At tinanong ko sa kanya, ayon sa 1 John chapter 5 and the verse is 12. Sabi dito, ang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit walang nito ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. So, alam ni Brother Sunny na sapagkat tinanggap niya kanina ang Panginoong Diyos sa kanyang puso, bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas, nananahan ang Panginoong Diyos sa kanyang puso at buhay, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ligtas siya sa kapahamakan sa impyerno. Sigurado pupunta siya sa langit, hindi 99%, hindi 50-50, kundi 100%. Bakit? Ito hindi dahil sa kanyang gawa, kundi dahil sa gawa ng ating Panginoong Hesus. Amen? Kaibigan, kung hindi mo pa tinanggap ang Panginoong Hesus, hindi ka paligtas. Kung gusto mong maligtas, tanggapin mo ang Panginoong Hesus. Anong gawin mo? 4 lang. A, B, C, D. Ano yung A? Accept that you are a sinner and repent. Tanggapin mong ikaw ay makasalanan at magsisi ka. Magsisi ka na hindi mo mailigtas ang iyong sarili. B, believe that Jesus Christ paid the penalty of your sin. Maniwala ka ng Panginoong Hesus, siya ang nagbayad ng iyong kasalanan sapagkat hindi mo babayaran. C, call on the name of the Lord and receive Him into your heart. Tumawag ka sa Panginoon at tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon na tagapagligtas. Kumakatok ako sa pintuan, sabi niya sa Revelation 3:20. Ang sino mang magbukas ng kanyang pinto at papapasukin ako, papasok ako sa kanya. Amen? They depend only in Christ for your salvation. Dumipindi ka lang sa Panginoong Diyos sa kaligtasan mo. Huwag kang dumipindi sa iba. Huwag kang dumipindi sa morality mo. Huwag kang dumipindi sa paggawa mo ng kautusan ng Diyos. Huwag kang dumipindi sa religion mo. Huwag kang dumipindi sa grupo mo. Huwag kang dumipindi sa pastor mo. Dumipindi ka lang sa Panginoong Diyos. Siya ang tanging daan. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life.
no one cometh unto the Father but by me. Amen? Kaibigan, kung nandyan ang Panginoong Hesus sa puso mo ngayon, kumakatok. Kung gusto mong tanggapin ang Panginoong Hesus ngayon, buksan mo ang puso mo at matatanggap mong Panginoong Hesus ngayon. Matutulungan kita. You pray this prayer with me. Manalangin ka, sumunod ka sa panalangin ito ng taos-puso sa pamamagitan ng ibibig at sa pamamagitan ng puso upang ikaw ay maligtas, upang ikaw ay siguradong pupunta sa langit, hindi ka pupunta sa impyerno. Kaibigan, kung gusto mong tanggapin ang Panginoong Hesus, ito ang panalangin. Sumunod ka sa akin sa panalangin ito. Panginoong Hesus, ako po isang makasalanan at hindi ko mababayaran ang aking mga kasalanan. Nagsisisi po ako. Naniniwala ako, Panginoong Hesus, na kayo ang nagbayad ng lahat ng aking mga kasalanan sa cross sa Kalbaryo. Ngayon, Panginoong Hesus, binubuksan ko ang aking puso at buhay. Tinatanggap ko po kayo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Pumasok po kayo, Panginoong Hesus, sa aking puso at buhay. Ibigay po ninyo sa akin ang bayad ng lahat ng aking mga kasalanan at ang buhay na walang hanggan upang kung ako'y mamatay man, hindi ako pupunta sa impyerno, kundi pupunta ako sa langit. Sa inyo lang ako, Panginoong Hesus, dumidepende. Wala nang iba. Salamat sa napakalaking pag-ibig mo sa akin. Salamat sa buhay na walang hanggan na inyong ibinigay sa akin dahil sa Panginoong Hesus. Amen. Amen. Kaibigan, kung tinanggap mong Panginoong Hesus sa pamamagitan ng panalangin yon, ang Panginoong Hesus ay pumasok sa puso mo at nanananahan siya sa puso mo. Ayon sa 1 John chapter 5, verses 12, ang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit wala nito ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. Kung hindi mo pa tinanggap ang Panginoong Hesus, wala ka pang buhay na walang hanggan. Pero kung tinanggap mo na sa pamamagitan ng panalangin yan, mayroon ka ng buhay na walang hanggan. Amen? Okay. Ngayon, ligtas ka na. God saved you. Iniligtas ka ng Diyos. Iniligtas ka niya saan? Sa tiyak na kapahamakan sa impyerno. Yan. Bakit? Bayad na yung kasalanan mo. Ang nagtutulak kasi sa iyo sa impyerno ay yung kasalanan mo. Hanggat matanggal lahat yung kasalanan mo, hindi ka makakapunta sa langit, patungo kang impyerno. Pero ang Panginoong Hesus, binayaran niya lahat yung ating mga kasalanan sa cross sa Kalbaryo. At sabi niya, hindi ko na alalahanin pa ang kanilang mga kasalanan. Bakit? Bayad na. Kung bayad na, hindi mo na dapat alalahanin pa. Amen? Ngayon, at bayad na, sabi niya, it is finished. Tapos na. At kung tinanggap mo, napasayo yung bayad ng kasalanan mo, napasayo yung buhay na walang hanggan mo. Iniligtas ka ng Diyos. Tanong, iniligtas ka ba ng Diyos upang magsilbi ka sa Kanya? Ito yon. God save us to serve Him is wrong. Iniligtas tayo ng Diyos upang pagsilbihan natin siya, yan ay mali. Bakit? Mayroon pong 7 na dahilan na ating tatalakayin ngayon. Ang una, ito. Basa, begin. Because God came to serve, not to be served. Ang Diyos pumunta dito hindi upang pagsilbihan, kundi upang magsilbi. Amen? So, kailan pumunta dito? Pumunta dito ang Panginoong Hesus 2,000 years ago. Sabi kanila, December 25. But we cannot be sure of December 25. But we can be sure na siya ay pumunta dito. Amen? Hindi tayo sigurado na ipinanganak ang Panginoong Hesus o kaya pumunta dito ang Panginoong Hesus December 25. Pero makakasigurado tayo na pumunta dito ang Panginoong Hesus. Kailan? Basta pumunta dito ang Panginoong Hesus. Makakatiyak tayo dyan. Amen? Yan. The law was given through Moses, but grace and truth came through the Lord Jesus Christ. Basahin natin, Mark chapter 10, verse 41. Mark 10:41. Okay. To. Okay. Begin. And when the 10 heard it, they began to be much displeased with James and John. But Jesus called them to him and said unto them, Ye know that they which are counted to rule over the Gentiles exercise lordship over them, and their great ones exercise authority over them.
But so shall it not be among you. But whosoever will be great among you shall be your minister. And whosoever of you will be the chiefest shall be the servant of all. 45 begin. For even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give his life a ransom for many. Sa Tagalog, ito, sabi niya sa verse 45, begin. Sapagkat maging ang anak ng tao ay hindi na parito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Tingnan niyo, no? Sapagkat maging ang anak ng tao ay hindi na parito upang paglingkuran. Sinong tinutukoy dyan na anak ng tao? He is the Lord Jesus Christ. Amen? Pumunta dito ang Panginoong Hesus hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Amen? Iniligtas niya tayo hindi upang tayo maglingkod sa Kanya. Hindi. Pumunta dito, iniligtas niya tayo upang tayo paglingkuran. Ganon ang ating Panginoong Hesus. So, God save us to serve Him is wrong. Why? Because, ano yung number one? Because God came to serve, not to be served. Pero, for the sake of argument, ang Panginoong Hesus yan eh. Bakit sabi natin, God save us to serve Him is wrong? Answer number one, because God came to serve, not to be served. Eh, ang Panginoong Hesus yan. Hindi naman siya Diyos. Diyos ba ang Panginoong Hesus? Hindi. Diyos. Saan natin makikita na Diyos ang ating Panginoong Hesus? Sa John chapter 1 verse 1 at saka John chapter 1 verse 14. Basahin natin yung John chapter 1 verse 1. Okay, napag-aralan namin ito ni Brother Sunny kanina. English, begin. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The Word was God. Amen? Okay, verse sa Tagalog, begin. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Ang salita ay Diyos. Verse 14, begin. And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Yung Word na God, nagkatawang tao. Bakit? Because God is a spirit. At kung hindi magkakatawang tao, hindi natin makikita. Amen? Mabuti na lang nagkatawang tao upang nakita natin. Kasi kung hindi nagkatawang tao, wala, hindi natin makikita. Napanood niyo ba yung pelikula na English na yung Invisible? Anong title doon? Ano napanood yan? Hindi. Hollow Man? Yan, Hollow Man pala yun. Akala ko Invisible Man. Basta napanood ko yun. Yung tao, hindi nakikita. Pero, kung magdamit siya, makikita. Amen? Ganon ang Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. That Word is a spirit. Hindi nakikita, spirit. Pero, nagdamit ng flesh. The Word was made flesh and dwelt among us at nanahan sa atin. Kaya nakita natin. Amen? Okay. At begin. At naging tao ang salita at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatiang gaya ng sa tanging anak ng Ama. Puspos ng biyaya at katotohanan. Amen? Okay. So, ang Panginoong Hesus, Diyos. Ano pa ang magpatunay ng Panginoong Hesus Diyos? Sabi dito sa Hebrews chapter 1 verse 8, begin. But unto the Son He saith, Thy throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of Thy kingdom.
Hindi sinabi ni John na ang Panginoong Hesus ay Diyos. Hindi sinabi ng mga apostoles na ang Panginoong Hesus ay Diyos. Anong sabi nila? Ang Panginoong Hesus, tao. Tao naman talaga ang Panginoong Hesus. Pero Diyos din. Amen? Sino nagsabi? It was not spoken by the apostles, but it was spoken by the God the Father Himself. Sinabi mismo ng Diyos Ama, sabi ng Diyos Ama, but unto the Son He saith, Thy throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of Thy kingdom. Sa Tagalog, nandito, ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, sino yung niya? God the Father. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailan paman. Ikaw ay maghaharing may katarungan. Amen? Diyos Ama mismo, hindi ka pa maniwala. Amen? Diyos Ama mismo ang nagsabi ng kanyang anak, Diyos. Amen? Pangalawang dahilan, God save us to serve Him is wrong. Ano yung una? Because God came to serve, not to be served. Pangalawang dahilan ito, because God save us to make us His children. John 1:12. Basa, begin. But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Tagalog, subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya, na sumampalataya sa Kanyang pangalan, ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Amen? God save us not to serve Him. God save us to serve Him is wrong. Iniligtas tayo ng Diyos upang tayo magsilbi sa Kanya, mali yun. Bakit? Because God save us to make us His children. Amen? Mayroong sa isang pamilya, utos na utos yung kanyang ama, utos na utos yung kanyang anak sa kanilang anak. And then nagsalita yung isang anak, alam ko na dad, alam ko na ma, kung bakit nyo kami ipinanganak. Bakit? Anong dahilan? Upang mayroon kayong utusan? Eto, sabihin ko sa inyo, God save us to serve Him is wrong. Because God save us to make us His children. Tayo, nung tayo wala pang asawa, yung mga may anak na. Nung niligawan mo ba si Mrs. mo? O kaya nung niligawan mo si Mr. mo? Mayroon ka bang nasa isip na diligawan ko si Mr. ko o kaya liligawan ko itong babaeng ito, liligawan ko itong lalaking ito upang maging asawa ko siya, maging asawa niya ako at magkakaroon kami ng anak upang yung anak namin ay magsisilbi sa amin. Mayroon ba kayong thinking na ganon? Wala. Nabubuo lang yon na isip sa mga isip ng mga pobreng tao. Bakit? Yung mga mahihirap na tao na kagaya natin, mahihirap na tao na kagaya natin, ang thinking natin ay dapat magkaroon tayo ng anak upang pagtanda natin, mayroong magsisilbi sa atin. Di ba? Ganun, ha? Pagtanda natin, may magsisilbi sa atin. Tanong, ang Diyos ba tatanda? Ang Diyos ba tatanda? Hindi kailangan ng Diyos ang kanyang mga anak na magsilbi sa kanya kung matanda na siya. Bakit? Ang Diyos hindi tatanda?
Hindi tumatanda ang Diyos. Amen? God save us to serve Him is wrong because God save us to make us His children. Ang thinking ng mga mayayaman ay ganon ang thinking ng Diyos. Halimbawa, si Henry C., isa sa pinakamayaman na tao, yung may-ari ng SM, at the age of 80, ang kanyang SM yata ay 81, parang ganon. Ganon karami. At the age of 80, 81 ang kanyang SM, parang ganon ang nabasa ko. Pero, ang sigurado dito, hindi ako sigurado doon, pero ang sigurado dito, si Henry C. mayaman. Amen? Tanong, sa thinking ba ni Henry C., magkakaroon ako ng anak upang mayroong magsisilbi sa akin, sa aking pagtanda? Mayroon ba ganun na thinking ni Henry C.? Wala. Bakit? Ang dami niyang katulong. Ang dami niyang katulong. At yung katulong niya, mga high class pa. Mga nurse, mga graduate ng 4-year course, mga pumasa ng board exam. Ang katulong niya. Hindi niya iniisip na ang magiging magsilbi sa kanya sa kanyang pagtanda ay yung kanyang mga anak. Bakit? Marami siyang katulong. Sinabi ko ito sa isang kapatid na anak ng may-ari ng isang university. Bakit? Sabi ko, ikaw, mayaman ka, anak ka ng mayaman, sabi ko. Wala pa siyang asawa. Kung mag-aasawa ka, nasa isip mo ba na mag-aasawa ka upang magkaroon ka ng anak at yung anak mo magsisilbi sa'yo? Ay, hindi. Wala akong ganun na isip, pastor, sabi niya. Bakit? Marami silang katulong. Amen? Sila ang may-ari ng napakalaking university. Anak siya. Mayaman siya. Walang ganun na thinking na magkaroon siya ng anak upang mayroong magsilbi sa kanya. Yung thinking na magkaroon ako ng anak upang mayroong magsilbi sa akin, that is a poor man's thinking. But our God is not poor. Our God is rich. Kung maraming katulong si Henry C., mas maraming katulong ang ating Panginoon. Amen? Ano mga katulong niya? Angels! Amen? Pupunta tayo dyan mamaya. God save us to serve Him is wrong. Why? Because God save us to make us His children. Amen? Okay. Number 3. God save us to serve Him is wrong. Why? Because God save us to make us His friends. Amen? Okay. Basa. Begin. John 15:15. Begin. Henceforth I call you not servants, for the servant knoweth not what his Lord doeth. But I have called you friends, for all things that I have heard of my Father, I have made known unto you. Tagalog, hindi ko na kayo tatawaging mga alipin, sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit, tinatawag ko kayong mga kaibigan, sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay ipinapaalam ko sa inyo. Amen? Ang Panginoong Hesus mismo sabi niya, English, henceforth I call you not servants, for the servant knoweth not what his Lord doeth, but I have called you friends. Tinatawag ko na kayo bilang hindi ko na kayo tinatawag na bilang isang katulong, hindi na. Kundi, tinatawag ko na kayo ngayon bilang kaibigan. Amen? Yung katulong, tutulong. Yung kaibigan, iibig. Amen? Tanong, mayroon ba kayong kaibigan? Okay.
yung kaibigan nyo, kinaibigan nyo ba yun upang magsilbi sa inyo? Hindi! gusto nyo bang yung kaibigan ninyo ay kakaibiganin niya kayo upang magsilbi kayo sa kanya? Ay, hindi! Ganon ang Diyos! God save us to serve Him is wrong. Why? Because God save us to make us His friends. Ano yung una na dahilan? Because God save us to serve Him is wrong. Why? Because God came to serve, not to be served. Wow. Ano yung pangalawa? God save us to serve Him is wrong. Why? Because God save us to make us His children. Wow, matalino kayo. Ha? Hindi kayo nagtitake note, pero alam nyo, no? Now, number 3. God save us to serve Him is wrong. Why? Because God save us to make us His friends. Amen? Ano ang pang-apat? God save us to serve Him is wrong. Why? Because God save us to make us the bride of Christ. Amen? Iniligtas tayo ng Diyos. Hindi upang maglingkod sa Kanya, kundi iniligtas tayo ng Diyos upang maging asawa tayo ng Kanyang anak. Sino yung anak niya? Ang Panginoong Hesus. Tanong, kayong mga may anak na lalaki, binata. Sino may anak na binata dito sa inyo? Taas ang kamay? Wow, mayroon kayong anak na binata, ha? Yan. Gusto niyo bang yung anak niyo mag-aasawa ng babae siyempre? Hindi lalaki, ha? Nililinaw ko lang. Baka mag-aasawa ng lalaki. Hindi. Gusto nyo bang yung anak nyo mag-aasawa ng babae, magiging manugang nyo upang mayroon kayong katulong? Hindi. Kung gusto nyo katulong, kumuha kayo ng katulong, hindi manugang. Ano? Amen? Okay. Matthew chapter 9 verse 15. Begin. And Jesus said unto them, Can the children of the bride chamber mourn as long as the bridegroom is with them? But the days will come when the bridegroom shall be taken from them, and then shall they fast. Next, Tagalog, begin. Sumagot siya, dapat bang malungkot ang mga panauhuin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na ito, saka pa lamang sila mag-aayono. Sino yung lalaking ikinasal? Ang Panginoong Hesus. Begin. Ang pagmamalasakit ko sa inyo ay katulad ng pagmamalasakit ng Diyos. At katulad ninyo ay isang malinis na dalagang ipinakipagtipan ko. Pambira, no? Ipinakipagtipan ko sa isang lalaki. Sino yung isang lalaki na yan? Walang iba, kundi si Kristo. Amen? Yan ay anong verse yan? That is 2 Corinthians chapter 12 verse 2. Yan. Hindi nakuha yung English. Kala ko na-icon ko yung English. Pero yan, Tagalog yan. Basahin nga natin muli, ang pagmamalasakit ko sa inyo ay katulad ng pagmamalasakit ng Diyos. Ang katulad ninyo ay isang malinis na dalagang ipinakipagtipan ko sa isang lalaki. Walang iba kundi si Kristo. Ang katulad ninyo ay ang katulad ninyo
ay isang malinis na dalaga, ipinagkipagtipan ko. Tayo, ang katulad daw natin, katulad tayo ng isang malinis na dalagang babae na ipinagkipagtipan sa Panginoong Hesus. At yan ay ang ating tagapagligtas na ating Panginoong Hesus. Amen? We are the bride. He is the bridegroom. Yan. Kaya nga, sino yung kayo na sinasabi dito, na ipinagtipan ko kayo, sino yung kayo? Yung mga Corinthian Christians yun na kagaya natin. Sa 1 Corinthians chapter 1 verse 2, begin. Unto the church of God which is at Corinth. Tingnan nyo? Mga church members sa Church of Corinth pala yun, pinagkipagtipan sa isang lalaki. Unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called saints, with all that in every place call upon the name of Jesus Christ, our Lord, both theirs and ours. Called saints, wala yung called to be saints, wala yung to be saints. Bakit? Sa King James Version, kung tignan mo sa King James Version, yung called to be saints, yung to be, ay naka-italics. Kung naka-italics sa King James Version, ibig sabihin, wala yan sa original. Wala yan sa original Greek. Idinagdag lang yung to be ng mga translators ng King James Version. Kaya kung basahin yan, unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called saints. Amen? Tayo ay tinawag na Tagalog, sa Tagalog, begin. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus. Ano mo yan? Ginawang banal tayo? Paano tayo naging banal? Dahil sa ating pagsunod sa kautusan? Hindi. Paano tayo naging banal? Ginawa tayong banal. Paano tayo ginawang banal? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Amen? Yung kasalanan natin, kinuha ng Panginoong Hesus. Ibinigay sa Panginoong Hesus. Yung kabanalan ng Panginoong Hesus, napunta sa atin. Amen? It is a great exchange. At yung ating kasalanan na kinuha ng ating Panginoong Hesus, binayaran niya sa cross sa Kalbaryo. Upang yung kabanalan niya, maibigay niya sa atin. Kaya sabi dito, sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus. Mga tinawag na banal. Ginawang banal, tinawag na banal. Amen? Kasama ng lahat ng sa bawat lugar ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na sa kanila at ating Panginoon. Kasama ng lahat na sa bawat lugar hanggang dito sa Pangasinan, hanggang dito sa Tayog. Kasama tayo dyan. Amen? We are the bride of Christ. So, God save us to serve Him is wrong. Why? Pang-apat na dahilan kung bakit mali yan, because God save us to make us the bride of Christ. Ang Diyos, iniligtas niya tayo upang magiging malinis tayo sa harapan niya, walang dungis sa harapan niya, walang kasalanan sa harapan niya, sapagkat binayaran niya na lahat, at magiging bride tayo ng ating Panginoong Hesus. Amen? At ang Diyos Ama ay hindi tayo kinuha na magiging bride ng ating Panginoong Hesus upang maging katulong. Bakit? Ang dami niyang katulong ng mga anghel. Amen? So, tandaan niyo yan. God save us to serve Him is wrong. Why? Because God save us to make us the bride of Christ. Number 6. 7 lang ito. Number 5. Okay. God save us to serve Him is wrong. Why? Reason number 5, because God save us to become His heirs
and joint heirs with Jesus. Iniligtas tayo ng Diyos. Hindi upang magsilbi sa Kanya, kundi upang maging tagapagmana at tagapagmanang kasama ng Panginoong Hesus. Amen? Siyempre, ang tagapagmana, yung mga anak. Amen? Yung mga katulong, hindi mga tagapagmana, mga takatulong. Amen? Yung mga anak ang tagapagmana. At iisa ang anak ng Diyos, ang Panginoong Hesus. Amen? Isa. Siya lang ang tagapagmana. Pero, kung tinanggap natin ang Panginoong Hesus, naging anak tayo ng Diyos. But as many as receive Him, to them give you the power to become the sons of God. So, anak din tayo ng Diyos. Anak din siya ang Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus ay anak din ng Diyos. Tagapagmana siya, tagapagmana din tayo. Pares tayong tagapagmana. Amen? Okay. Basa, Galatians 4:7, begin. Wherefore thou art no more a servant, but a son. And if a son, then an heir of God through Christ. Amen? Ang bihirang verse ito. Verse 7, begin. Hindi na kayo alipin, kundi anak. At dahil kayo ay anak, ay ginawa rin ng Diyos bilang mga tagapagmana niya. Amen? Siyempre, anak tayo, tagapagmana tayo. Yan. At sinabi mismo, hindi na kayo alipin. You are no longer servant. Wherefore thou art no more a servant, but a son. Hindi ka na servant, hindi na katulong, hindi ka na alipin. Ano ka na? Anak. Sabihin mo nga, ako'y anak ng Diyos. Wow, damhin mo, anak ka ng Diyos. Hindi ka katulong ng Diyos. Amen? Yung mga anghel, sila ang katulong ng Diyos. Tayo yung mga anak. Amen? Okay. Romans 8:17. Begin. And if children, then heirs of God, and joint heirs with Christ, if so be that we suffer with Him, that we may also be glorified together. Tagalog, upang masyadong maintindihan natin. Begin. At yamang mga anak, tayo yung mga tagapagmana ng Diyos. Woo! Amen? At kasamang tagapagmana ni Kristo. Bakit? Anak tayo, anak din ang Panginoon Diyos kasama. Amen? Baka sabihin mo, porque anak ka na ng Diyos, hindi mo nabigyan ng mana ang Panginoong Diyos. Ay, hindi. Original yan. At yamang mga anak tayo, at yamang mga anak, tayo yung mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain din kasama niya. Amen? Anong mamanahin natin? Ay yung mga ari-arian ng Diyos. Ano pang mamanahin mo? Kundi yung kanyang mga ari-arian. Anong mga ari-arian ng Diyos? Marami. Hindi lang lupa. Pati tubig. Sa kanya yung tubig pa, no? Yan. Hindi lang itong Pilipinas. The whole earth. Hindi lang itong the whole earth. Mayroon pang ilang planets? Siyam? 10? Mayroon pang aside from mayroon pang buwan, mayroon pang mga bituin. At ito ay Milky Way galaxy. At marami pa daw, according to scientists, marami pa daw mga galaxies dyan na nagkalat. At ang dami pa. Yung mga star, ang alam natin maliliit yan, ang lalaki pala ng mga star na yan. Sino mangyayari? Ang Diyos. Mamanahin natin yon. Amen?
At alam ng Diyos kung ano yung ipamamana niya sa atin. Hindi tayo makapamili. Baka sabihin mo, Panginoon, doon na lang ako sa kwan, doon na lang ako, ang mamanahin ko na lang yung kwan, yung Saturn. Bakit? Kasi ang pangalan ko, Saturnino. Ay, hindi! Ako ibigay sa iyo yung Mars, ako ibigay sa iyo yung isang bituin. Hindi natin alam. Basta tagapagmana tayo. Ano? Sa Earth na lang. Ayaw ko na magmana dito sa Earth. Bakit? Dito, sawang-sawa na tayo dito. Doon naman sa ibang lugar. Pero kung ano ipagmana sa atin ng Diyos, edi salamat. Amen? Basta importante alam natin, God save us to serve Him is strong. Why? Because God save us to become His heir and joint heirs with Jesus. Woo! Ako ay tagapagmana ng Diyos. Sabihin mo nga. Yan, damihin mo. Tagapagmana tayo ng Diyos. Ganon kabuti ang Diyos. Hindi niya tayo iniligtas upang magsilbi sa Kanya. Hindi. Pang-anim na dahilan. Ito yung sinasabi ko kanina. God save us to serve Him is strong. Why? Because God have innumerable number of angels to serve Him. Woo! Mayroon siyang mga anghel na hindi mabilang. Innumerable. Basahin natin. Hebrews 1:14. Begin. Are they not all ministering spirits sent forth to minister for them who shall be heirs of salvation? Tagalog. Begin. Ano ang mga anghel kung gayon? Sinagot din yung tanong. Sila'y mga espiritong naglilipad. Ay, hindi, naglilingkod. Ano? Akala ko espiritu naglilipad. Hindi. Sila yung mga espiritong naglilingkod sa Diyos. At mga sinugon niya upang tumulong sa mga maliligtas. May mga anghel na isinugo ng Diyos, tumutulong sa atin upang tayo maligtas. Binubulong niya. Huwag kang maniwala sa sinasabi ng maraming tao na sa pamamagitan ng inyong gawa ay maliligtas ka. Sinasabi ng mga anghel yan. Maniwala ka sa Panginoon Diyos, siya lang ang nagbayad ng iyong kasalanan. Sinasabi ng anghel yan. Amen? Ano ang mga anghel? Kung gayon, sila yung mga espiritong naglilingkod sa Diyos. Sila yung mga espiritong naglilingkod sa Diyos. Ang dami-dami nila. Kailangan pa ba ng Diyos tayo upang maglingkod sa Kanya? Kahit tayo mga anak, tayo mga tagapagmana, tayo bride of Christ? Kailangan pa ba? Hindi na. Amen? Ganon kabuti ang Diyos. Samantalang, ang alam ng karamihan ngayon, hindi ligtas tayo ng Diyos upang magsilbi tayo sa Kanya. Mali. Ang mga sagwa pa ganito, magsilbi tayo sa Diyos upang maligtas tayo. Mas mali. Na? Amen? Hindi tayo dapat maglingkod sa Diyos upang tayo ay iligtas ng Diyos. Okay. Basa. Revelation 5:11. Begin. And I beheld and I heard the voice of many angels round about the throne, and the beast, and the elders. The number of them was 10,000 times 10,000 and 1,000 of 1,000. I-multiply mo ngayon? Yung number ng angel? 10,000 times 10,000 times 1,000, 1,000. Sige, multiply mo. Ganon karami. Pero ito, ang ibig sabihin ng 10, sige. Hebrews 12:22 begin. But ye are come unto Mount Zion, and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, to an innumerable company of angels. Yung innumerable dyan, ang Greek word ng innumerable at saka yung Greek word ng 10,000, pareho. Yan.
So yung innumerable, samantalang dito sa 10,000, the number of them was 10,000 times 10,000. Kung yung 10,000 ang ibig sabihin ng innumerable, yung 10,000 times 10,000, ang ibig sabihin niyan, innumerable times innumerable. Ganon karami ng anghel. Mabilang mo? Sabi ko, hindi mo mabibilang eh. Ha? Masigaano ka kagaling sa math. Hindi mo mabilang. Bakit? Sinabi na, innumerable. Okay. Tagalog, mas malinaw. Begin. Ang nilapitan ninyo'y ang bundok ng Sion at ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa langit, na kinaroroon ng di mabilang na anghel. Ganon karami ang anghel. Ang anghel pala hindi mabilang. Ang dami palang di mabilang na anghel. Na sila ang nagsisilbi sa Diyos. Araw-gabi. Kailangan pa ng Diyos yung silbisyo ng kanyang anak? Hindi na. Amen? Pero, tanong, hindi na ba tayo magsilbi? Kung ganon. Hindi na ba tayo magsilbi? Sabihin ko sa inyo, sa bahay ninyo, sinong may katulong sa bahay dito? Taas ang kamay. Ha? Kung mayroon kayong katulong sa bahay, yung katulong ninyo ang tumutulong sa bahay. Amen? Tutulong na maglaba, tutulong na mamlansa, tutulong na magluto. Bakit? Kasi yan ang kanyang trabaho. Tumulong. Amen? Tayo na mga anak, hindi na ba tayo tutulong? Tutulong. Pero tutulong tayo hindi bilang isang katulong, kundi tutulong tayo bilang isang anak. Amen? Ganon tayo. Hindi na tayo magsilbi. Magsilbi tayo hindi bilang isang katulong, kundi magsilbi tayo bilang isang anak. Amen? Next, number 7, last. God saved us to serve Him is wrong. Why? Because God saved us to give us rest. Wow. Maganda. Matthew chapter 11:28. Begin. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Sinong sabi niyan? Ang Panginoong Hesus. Sabi, halik kayo dito. Sinong tinatawag niya? Kayong nabibigatan. Bakit? I will give you rest. Tagalog, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Rest. Amen? I will tell you, rest is better than riches. Why? Ang dami mo mga kayamanan, wala ka namang kapahingamaan, pagod ka, lupay-pay ka. Ano ka? God save us to serve Him is wrong. Why? Because God called us. Ano yung number 7? God save us to give us rest. Iniligtas tayo ng Diyos upang bigyan tayo ng kapahingaan. Conclusion? 1 John 4:10, begin. Herein is love, not that we love God, but that He loved us, and sent His Son to be the propitiation for our sins. Ito pa ang sasabihin ko na mali. Mahalin natin ang Diyos upang mahalin niya tayo. Mali yun. Anong tama? Minahal tayo ng Diyos upang mahalin natin siya. Siya ang nauna, hindi tayo ang mauna.
Amen? Ay yung mga iba kasi, mahalin natin ang Diyos upang ang Diyos mahalin natin, niya tayo. Mali yun. Ito ang tamang pagmamahal. Herein is love. Not that we love God. Hindi natin mahal ang Diyos, but that He love us. Mahal niya tayo and gave His Son to be the propitiation for our sin. Minahal tayo ng Diyos. At mahal na mahal tayo ng Diyos. At dahil sa pagmamahal ng Diyos, then that will move us to love Him also. Na hindi yung dahil sa pagmamahal natin sa Diyos, that will move God to love us also. Mali yun. Amen? Narito ang pag-ibig. Ito ang pag-ibig. Hindi sa tayo umibig sa Diyos. Hindi tayo umibig sa Diyos. Kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Amen? Tayo mga anak. Hindi tayo mga alipin. Amen? John 8:35 begin. And the servant abideth not in the house forever, but the Son abideth forever. Tagalog? Begin. At ang alipin ay hindi nananahan sa bahay magpakailanman. Ang anak ang nananahan magpakailanman. Alam niyo kung bakit may mga sabi nila anak sila ng Diyos. Anak sila ng Diyos. Bakit? Tinanggap daw nila ang Panginoong Hesus. Naging membro sila sa isang church. Alam nyo, yung mga, pero itong mga membro ng church dito, na sabi nila ay anak daw sila ng Diyos, ay hindi sila nananahan sa bahay ng Diyos magpakailanman. Ano ibig kong sabihin? Kung minsan nandito sila sa church, kung minsan wala na sila sa church, kung minsan kailangan pang i-follow up mo, i-encourage mo upang magbalik. Pagkatapos bumalik, mayroon siyang hindi na gusto kang mapakinggan, umalis na naman, nagtampo. Pagkatapos encourage mo naman, Bible studyhan mo, babalik naman. Pagkatapos ng ilang linggo, mayroon namang hindi na masyadong napansin, aalis na naman. Amen? May mga taong ganon. Ang mga taong ganon ay mga hindi tunay na anak ng Diyos. Mga katulong lang mga yun. Ganon kasi ang katulong. Amen? Ang katulong sa bahay, kapag may napakinggan na hindi niya nagustuhan, maglalayas. Aalis na. Mabuti kung magpaalam. Yung iba hindi na nagpapaalam. Ngayon, ikaw, kailangan mong katulong. Pumunta ka sa kanilang bahay, bumalik ka na kasi ganito. Babalik. Tutulong uli sa bahay. Pag mayroon naman siyang napakinggan na hindi niya gusto, aalis na naman. And then, babalik uli. Aalis, babalik. Bakit? Katulong. Pero ang anak, mayroong hindi nagustuhan yung anak na napakinggan niya sa kanyang daddy o kaya mami, maglalayas? Hindi. Anak yan eh. Maski hindi lang masakit na salita ang napakinggan niya, kundi masakit na palo sa puwit. Masakit na sintron. Maglalayas? Yung anak? Hindi. Di ba? Bakit? Anak. Amen? At ang alipin ay hindi nananahan sa bahay magpakailanman. Ang anak ang nananahan magpakailanman. Anak ba kayo ng Diyos? Sabihin mo, ako'y anak ng Diyos.
Kung anak kayo ng Diyos, mananahan kayo sa bahay magpakailanman. Hindi ka man napansin ng iyong mga kapatid, huwag kang magtampo. Hindi naman ako pinansin ng kapatid na gano'n. Alis na ako. Katulong. Alipin. Masakit namang nagsalita yung kapatid na gano'n. Masaktan ako. Aray. Bahala sila dyan. Di na ako babalik dyan. Huh? Hihintayin ko na lang na i-follow up nila ako. Katulong. Si pastor naman. Ang sakit naman yung preaching niya. Hindi mo yung sabihin niyang magbigay ka na nga ng tithes, kulang pa, kailangan pang offering. Parang kinikikilan yata tayo ni pastor Ayaw ko na dyan. Katulong. Pero ang anak, sabihin ko sa inyo, maski masakit na salita o masakit na palo, walang problema sa kanya. Bakit? Alam niyang yan ay para sa kanyang kabutihan. Ginagawa yan ng kanyang ama para sa kanyang kabutihan. Amen? Kaibigan, kapatid, iniligtas ka ng Diyos. Hindi upang magsilbi sa Kanya. Pero kung talagang ikaw ay anak ng Diyos, dahil sa napakalaking pag-ibig ng Diyos sa iyo, yan ang magtutulak sa iyo upang magsilbi ka. Amen? Amen? Mahal na mahal ka na nga ng Diyos. Alam mo naman ang pagmamahal ng Diyos sa iyo, pero hindi ka pa magsilbi sa Kanya. That will not yet move you to serve Him. Batugan ka na anak. Di ba? May mga batugan na anak. Amen? May mga batugan na anak. Gala, ano yung katuga. Ano yung katuga? Kain, tulog, gala. Alam naman nila na mahal sila ng kanilang mga magulang. Pero kain, tulog, gala. Batugan. Sabihin mo nga sa sarili mo, batugan ba ako? Sabihin mo nga sa sarili mo, mabuti na yung ikaw magsabi kaysa ako magsabi. Ano? Sabihin mo, batugan ba ako? Sagutin mo rin. Oo o hindi? Na? Hindi. Yan. Kung hindi ka batugan, kapakipakinabang ka na anak ng Diyos. Amen? Sabihin mo, ako'y kapakipakinabang na anak ng Diyos. Manalangin tayo. Salamat, Ama, sa mensaheng aming napakinggan. Sa umagang ito. Kami pala ay iniligtas mo hindi upang magsilbi sa iyo. Pagkos marami kang mga hindi mabilang na anghel na magsisilbi sa inyo. Gawin mo kami, Panginoon, na kapakipakinabang na anak mo. Hindi yung anak mo na batugan na alam na kung gaano mo kamahal, pero wala silang ginagawa kundi kain, tulog, gala. Hindi mapakinabangan sa iyong ubasan. Kinocommit namin, Ama, lahat ng nakapakinig ng mensaheng ito. Move us, O God, by Thy grace. Move us by Thy love. At kami ay magmamahal sa iyo. Hindi upang mahalin mo, kundi mamahalin ka namin, Panginoon. Dahil minahal mo kami ng sobra-sobra. Ibinabalik namin sa iyo lahat ng kapurihan, Panginoon.
napakabuti mo. Sa pangalan ng Panginoon, ito ay aming dalangin. Amen.